Hello. Hello, Jamba! Magandang araw sa inyong lahat. Nagbabalik tayo para sa another interesting topic na tiyang gustong-gusto nyo matutunan ngayong hapon pagdating sa business opportunities na maaari nyo subukan. So, panigurado may hint na kayo dyan kung ano yung magiging topic natin ngayong hapon na kung saan ating pag-aaralan, syempre ang ating ituturo ngayon ay TikTok dropshipping. So, let's talk that talk business opportunities. So, let's check. Ilan na yung viewers natin dito, guys. So far, nasa 11. So, paramihin pa natin to. Wait pa natin yung iba nating mga Dropify na gustong matuto din ngayong hapon. So, yan. Guys, if you have questions, yan, kindly put it in the comment section lang later. Isasagutin namin yan. And guys, pwede din kayo mag-comment kung taga-saan kayo para ma-shoutout namin kayo. So, yan. Let's see, ayan, dami na viewers natin. Sige guys, ayan sabi ni Miss Lorna, hi, happy watching from Malaybalay, Bukidnon. So yan, kamusta naman po ang panahon dyan? Sana po maaraw dyan sa inyo at hindi ka ulan-ulan. So para maganda ang ating ngayon, chikahan pagdating sa business opportunities. So yan, mukhang dumadami naman na yung ating viewers. So, yan, guys, just comment your, yung taga-saan kayo para ma-shoutout namin kayo, okay? So, yan, pagdating sa pagbibigay ng marketing insights, tips, and sharing his knowledge about the strategies to make your e-commerce business grow, for sure, marami kayo matututunan ngayong hapon kung paano kikita sa TikTok dropshipping. So, yun, syempre, pagpalala ko sa inyo ang ating speaker. He's the Digital Marketing Manager of Dropify with extensive knowledge of e-commerce platforms at isa na dyan ang TikTok Shop. So without further ado, let's all welcome Sir Haren Pagatpa. So yan, hello Sir. Hello guys. Good afternoon, Nela. No? Thank you for the introduction. Turo ngayon ang ating business opportunities para sa ating traffic. Yes, diba? So we are always ready to share the opportunity na ino-offer ni Trapify for every Filipinos no, who wants to achieve financial breakthrough sa life nila, diba? So marami naghahanap sila ng opportunity way out, diba? After dun sa routinary na nila, diba? So yung iba naghahanap ng opportunity. So we are here just to share you guys kung ano ba yung ino-offer ni Dropify. So, kung dito kayo nanonood, so I know you are interested, you want to learn more about what Dropify is offering. So, better siguro if mag-comment kayo. For example, hindi may mga bagay na hindi kayo nagtitinda sa dropshipping, gusto nyo i-clarify. So, I think this is the best time for us to answer also your questions and para ma-address natin lahat ng yan. Yes, sir. So, yan guys, pagdating sa mga questions nyo, pwede nyo yung ilagay sa comment section and sasagutin natin yan later. So, ayan guys, feel free kayo, yan. Ngayon sabi ng store na makulimlim daw po sa lugar nila, sir. So, yan, I hope safe kayo dyan sa kanya-kanyang lugar nyo. And, ayan guys, syempre, papalagpasin pa ba natin to? Ano ba itong pag-uusapan natin, sir? Like, overview lang nila bago tayo mismo talagang mag-start dito sa topic natin. Yes. So, basically, guys, we are going to talk about TikTok dropshipping, no? So, ano nga ba yung TikTok dropshipping? So, marami sa viewers natin. No? So, ako nagtitiktok ako, personally, no? So, hindi ako content creator. Nandun lang ako para learn lang, diba? Tapos, shopping lang, diba? Just to watch videos and also be entertained. And I know, you are also a big TikTok user, diba? So, ang question is, paano natin magagamit yung social media platform na TikTok
para hindi naman maubos lang yung oras natin sa swipe, sa panunood, 'di ba? Na magamit natin yung opportunity na yun for us also to earn. So, meron pa talagang opportunity to earn sa TikTok, no? So, yes. And bukod sa affiliate marketing, there's also another way for you to earn and start your own venture, e-commerce venture, no? Through our dropshipping platform. So yan, sir, very timely and trendy itong classic business. And bago siya, sir. Hindi siya yung very saturated na yung opportunity na to. So, kaya nila titry itong ganitong business, sir, for sure. Makakasabay sila sa mga ganitong classic online business. So, yan guys, let's check. Ayan, nasa 21 na ang ating viewers. Sabi ni Ms. Cortez, from San Pedro, Laguna po. So, hello po dyan sa inyo, sa Laguna. So, ayan, may tanong na dito, sir, pero mamaya na natin sasagutin pag once na nag-start na tayo. So, yan guys, just comment lang nila questions nyo mamaya. Sasagutin natin yan isa-isa. So, ayan guys. Sir, ready ka na ba? Yes. Sa ating pag-uusapan ngayon. So, maraming i-share sa inyo si Sir Harry pagdating talaga sa ganitong classic online business opportunities. So, syempre, for sure, ready na rin kayo makinig at matuto ngayon kung paano nga makikita sa TikTok dropshipping. So, yan, sir. Yung first question natin yan, syempre, pampa-umpisa lang natin, ano nga ba yung TikTok dropshipping? So, wala lang. So, yung, para lang maging, clear lang to everyone, no? Kasi, meron nanonood sa atin, hindi nila naiintindihan ano ba yung dropshipping in general, no? So, just to give you an idea, no? So, basically, yung dropshipping, guys, binibigyan kayo ng opportunity na makapag-start ng isang online venture or e-commerce business, no? Na hindi nyo iniisip yung mga operational headaches. So, hindi nyo na kailangan i-carry yung burden na yon. So, si supplier na or si Dropify yung gagawa nun para sa inyo. So, pinadali basically ni dropshipping yung pag-uumpisa nyo ng isang online business. So, alam naman natin, di ba? I don't know if you will agree yan. So, ang isa sa pinakamalaking risk talaga sa pagsisimula ng online venture is inventory capital. So, yung product inventory, yung capital para makapagbenta ka online, yun talagang pinaka-mahal na part. And sa e-commerce, medyo mahirap lalo na if hindi ka naman brand talaga, di ba? So, mahirap mag-compete sa e-commerce. If, for example, magbebenta ka ng product. Tapos, for example, shoes. Yung shoes na ibebenta mo, hindi naman pwedeng size 38 lang ibebenta ko, di ba? Tapos, isang color lang. Kasi walang option sa store mo. So, mahihirapan kang mag-compete, no? So, with dropshipping, what we are doing is we simplify and make it easier for you to jumpstart your online businesses, no? So, basically, ang ginagawa ni Dropify is we will cover yung part ng inventory. So, you don't have to spend or shell out yung million inventaryo, diba, na worth ng inventory or at least 50,000, 100,000 para lang makapag-start ka ng online business. Plus, ang pinakamahirapan niya sa pag-start ng online business is saan mo siya i-store? Diba? Kailangan mo ng warehouse. Kailangan mo ng storage. So, yung iba, pwede naman masimulan talaga siya sa bahay. Pero the problem is, syempre, ang goal naman natin is mag-grow yung business natin. So, minsan yung kwarto, nagiging storage room. Kahit sa buong bahay na. Yes, actually may nakita ko niyan sa isang group ng e-commerce. So, sabi nila, nagagalit na daw yung asawa niya kasi parang yung buong kwarto nila, pati sala is parang warehouse na. So yun yung sinasagot ni Dropify, no? Yung dropshipping business na ino-offer natin. So yung dropshipping, hindi ito bago guys. Hindi ito bagong model na, for example, naisip lang, na nilabas lang or whatever, no? So, ito is very famous na ito sa US and then other countries, no? And then, si Dropify, dinala natin yung model dito, making sure na makaka-adapt yung Filipinos, no? Ang pinaka-problem sa dropshipping in general, no? Yung traditional model ng dropshipping is, pag may order sa shop mo niyan, kailangan mo pang kontakin yung supplier mo
bago nila i-process yung So, yung manual. orders. Yes. So may touch pa rin ng manual. So imagine, yung dropshipping, pinadali niya yung mag-start na e-commerce business. Plus, with the help of Dropify, mas pinadali namin yung pag-dropshipping. So, Personalize na to, sir, para sa mga Filipinos. yes. So, di ba kasi mahirap eh. Yung market dito sa Philippines, marami ang preferred talaga nila COD. So, yun yung gusto natin i-cater also for Philippine market. Diba? So, mahirap eh. If medyo yung, for example, yung model is hindi makakapag-cater ng cash on delivery and then yung market naman is ganun yung preferred, di ba? So, mahirap din mag-compete yung dropshippers. And most importantly, we automated the process. So, yun yung pinaka-importante. In-automate natin yung proseso para mas mabilis yung hindi nyo na kailangan kaming tawagan kasi if ever, di ba, na for example, hindi ma-contact or whatever, hindi pa ma-process yung order. So with our dropshipping process, so automated na siya. Pag may pumasok na order sa shop nyo, automatic ma-fetch and ma-process na yun ang warehouse namin. So, technically, yung TikTok dropshipping, no, since I-explain ko na sa inyo, kung paano nag-work yung dropshipping, ano yung dropshipping? Basically, yung TikTok dropshipping, this is a dropshipping process na gagawin natin sa TikTok platform. So, yeah, gagamitin yung platform basically is TikTok. So, meron din tayong Lazada, Shopee, Shopify, WooCommerce, Facebook. But for this live stream, we will be focusing on TikTok dropshipping. Yes. So, yan guys. I hope nagka-idea na kayo about saan yung TikTok dropshipping, kung ano yung, saan kayo magbebenta, ano yung gawin nyo. So, yan guys. Siyempre, para sa second question natin, tataka naman kayo, di ba? Siyempre, guys, alam niyo sir yung, kung ano yung online business na ina-offer na. May mga kumita na ba talaga sa TikTok dropshipping? Yes. No, I think hindi rin naman namin itutuloy itong itutuloy-tuloy yung TikTok dropshipping, no, if hindi ito proven na sistema na ginagawa namin, no. So, meron ng mga case studies kami, no, na mga successful dropshippers namin na nagawa nila talaga kumita dito sa TikTok. Actually, is ito sa pinakamabilis na may nag-succeed, no, sa platform na TikTok. So, ang kagandahan kasi with TikTok niya is sobrang viral niya ngayon. And then yung tao kasi sa TikTok, hindi sila pupunta sa platform para bumili. So, pupunta sila sa platform para ma-entertain. And since yung mga tao pupunta lang sa platform para ma-entertain through content creation na minamaximize yung mga dropshippers namin and affiliate marketers, no? Nagagawa nila na lalo yung mga budol. Di ba sa TikTok na uso yung yung mga contents na budol ako. Di ba? So yung mga ganong type of contents na hindi mo na-feel na binibentahan ka. Kasi hindi talaga siya direct selling na sinasabi sa inyo, bilhin mo to, bilhin mo yan, bilhin mo yan. So, di ba? So, they are just talking about experience, about the product, how it helped them address their problems, blah, blah, blah. So, yun yung kagandahan ng TikTok, no? So, meron din kaming use case dito or case study, no, na success story namin na wala siya actually knowledge about TikTok. Or, sabihin na natin, ayaw niya talaga ng TikTok. Hindi niya mag-gets kung paano, yung behavior ng mga tao sa TikTok, no? So, he started TikTok dropshipping because noong time na yun, nagpo-provide kami ng training. And that time, exclusive lang siya for our dropshippers. So, parang nag-subscribe siya because of that reason lang. Na gusto ko lang matutunan, gusto ko ma-explore yung TikTok dropshipping, paano ba talaga siya nag-work. And then after that, trinay niya. From zero knowledge, diba, he was able to generate, guys, 6-digit gross sales. Imagine, wala siyang knowledge about TikTok platform, hindi siya nagti-TikTok. And through affiliate marketing, na min-maximize na lang, no? And proper execution lang ng mga naturo nung time na ginawa yung training na yun. So, nagawa niyang kumita. So, if you would ask me, no, nag-work ba talaga yung TikTok dropshipping ni Dropify? I would definitely say yes. Diba? Kasi hindi lang ito isa.
yung pinag-uusapan natin. Meron tayong introvert. Kasi baka isipin nila, mamaya para lang yan sa mga extrovert. Di ba? Para sa mga taong gusto lang confidence sila na humarap sa loob, sa labas ng camera, di ba? So, hindi po. Meron din kami dropshipper dito. So, paalam yung pinapakita niya sa sa video. So, very simple. Hindi need, sir, na kita yung mukha nila. Kasi Yes. kailangan paano makakatulong sa mga customers. Yes, correct. So, yun yung kagandahan ng TikTok, no? So, inaano lang namin yun, guys, Gusto lang namin maging clear yun na yung TikTok dropshipping, it's not for Gen Zs only or millennials, no? Maraming tools na pwede yung gamitin sa platform. So, for example, ayaw nyo mag-live stream, hindi nyo talaga kaya mag-live streaming, hindi nyo kaya lumabas sa camera, di ba? So, may mga ways. So, for example, si Daryl, di ba? Yung isang dropshipper natin. Affiliate marketing, guys. He was able to generate 6-digit, no? Through affiliate marketing. Yun yung min-maximize niya. Since hindi siya nag-TikTok, hindi siya nag-ano. So, yung platform, yun yung offer the help for sellers. So, if hindi talaga ako confident to be in front of the camera, so, ito pipilitin, pero meron namang ibibigay yung platform na pwede makatulong sa akin para magawa yun. Sometimes yun kasi yung nag-hold back sa mga interested, no? Or yung mga iniisip na mag-start ng TikTok TikTok dropshipping, no? So, yeah. So, ayan, guys. I hope, guys, meron din naman pong meron tayo din sa YouTube channel namin. Makikita nyo dyan yung mga testimonials namin. Like, sinabi na mention ni Sir Daryl na isa sa mga naging TikTok dropshippers namin. So, makikita nyo dyan yung naging journey niya, kung paano siya kita, kung paano siya nakagain ng income dyan sa TikTok dropshipping. So, next naman, sir, ano ba itong difference natin sa yung TikTok dropshipping sa ibang platform naman? Okay. So, pag-usapan muna natin si TikTok as a platform. So, siguro ang question is, bakit magti-TikTok? Ano bang difference niyan kay Lazada, kay Shopee, di ba? So, the difference, guys, is yung platform mismo. So, for example, pag pumupunta ka ng Lazada and sa Shopee, yung intent mo is talagang bumili. Why? Because it is a shopping platform. Di ba? So, hindi ka naman hindi ka mapupunta ng Lazada or TikTok, I believe, para manood ng ng mga influencer or whatever, di ba? Para ma-entertain ka. You are there because you are looking for something, di ba? So, naghahanap ka ng product. So, yung difference, sa TikTok, pumupunta yung tao para ma-entertain. So, kung ma-entertain, kasi pagod ako galing ng work, nagpapatay ako ng oras, o di ba, wala akong magawa. So, ang kagandahan lang sa TikTok is, through, ang tawag nila dyan is parang shopper payment. No? So, hindi lang lang tao, nagbibentahan sila. Through content, di ba? Ako may ganito ako, no? Siguro sample na lang, as a consumer also. Minsan nanonood ako ng TikTok. So, scroll. Minsan, magugulat na lang ako, napipindot ko na yung yellow basket. Diba? So, nakukonvince na ako. Pero that time naman na nag-open ako ng TikTok, wala naman akong hinahanap na product. Ang hinahanap ko talaga is good content. Good content, yes. Na something na mag-i-entertain sa akin. No? So, while na-i-entertain ka, nabibentahan ka na din. So, yung kagandahan ng TikTok. And that's the trend, And I believe, even Lazada and Shopee are forced to adapt dun sa ganong situation, no? Kung mapapansin nyo kay Shopee and Lazada now, so kay Shopee meron ng Shopee in video or shorts. So, wherein dire-reward ng platform yung mga tao na nanonood ng content sa platform mismo. So, and then sa Lazada, I believe meron na rin gano'n. So, ang difference lang is, di ba, na-force yung platforms na mag-adapt. So, ibig sabihin, it's working. So, yun yung main difference, no, ng Lazada and then ng Shopee. Behavior, in terms of customers. So, we did, sir, ng marketing strategy, no? So, very different siya compared sa ibang platform nga kasi ang gamit configuration mismo, which is hindi siya common pagdating sa mga ganong classic shopping app.
Yes. So, yan guys. Yan yung pinaka-difference kung bakit maganda din mag-TikTok, ay mag-dropship kay TikTok platform. So, Pero that doesn't necessarily mean na yung Lazada and Shopee is not a good platform for dropshipping. No? So it depends kung ano yung mag-work sa inyo. Because we have successful sellers na nasa Lazada and Shopee talaga yung platform nila. It's for you to try. It's just that ngayon kasi yung trend talaga is nasa TikTok. But we have so many success stories also for Lazada and Shopee until now it's working. It's more of adaptability also sa nangyayari sa platform, no? So yun yung very important din. Hindi naman ito about which platform is the best, no? Ang ano dito is, ano yung action steps mo, 'di ba? Para maka-adapt dun sa platform and mag-succeed ka dun sa venture na papasukin. yes, sir. That's right. So, yan. I hope na take notes yan, guys. Pagdating sa kung anong decision na papasok yun yung pagdating sa online business. So, for our next question, sir, for beginners, yan. Para sa mga beginners, sir, ano-ano ba yung mga common mistake or challenges na kakaharapin nila sa TikTok dropshipping? Okay. So, common mistakes ng mga TikTok dropshippers, no? Pag pumapasok sila sa dropshipping, basically is, akala nila, hindi na nila kailangan i-optimize sa listing nila. So, guys, para lang alam nyo, para lang din clear for everyone ang expectation. No? So, even TikTok is adapting to what is Lazada and Shopee is doing even before. So, that's through SEO, yung optimizing yung listing optimization, di ba? So, nag-a-adapt din yung TikTok doon sa part na yon. So, nangyari yung change na yan nung nagkaroon sa TikTok ng tinatawag dito na yung shopping logo, yung cart, sa mismong platform, di ba? So, kung saan makakapag-search ka na directly ng product, no? So, nung ginawa ni TikTok yun, ibig sabihin, guys, nakikita ni TikTok yung opportunity na yung iba pumupunta na rin sa platform to look for products. Diba? So, for you to be visible also sa platform, kailangan nyo mag-optimize. Kailangan nyo gawin yung best practices sa e-commerce pa rin. So, yun yung sometimes na nabimiss eh. Alam nila, mag-create lang ako ng content. So, hindi lang din basta-basta yung content creation sa TikTok. And then, one more mistake is mabilis mag-give up in terms of content creation. So, meron akong isang use case, no? This is one of brands na naka-work ko before. Tawag dito, ang nangyayari sa kanila is, nung una nakikreate sila ng TikTok, no? Content, nagpo-promote sila ng product, and then, parang mabilis silang nawalan ng hope dun sa platform. Kasi nga, sabi nila, 200, tapos nagawa 1,000 views lang ako, gano'n. Tapos parang wala daw nangyayari and stuff. And then, when we check yung store, medyo nagkakaroon siya ng magandang traction, di ba? And then, after that, we advise them na tuloy-tuloy mo lang yung content creation. So, hindi talaga ito na may perfect formula pagdating sa content creation, no? Sa pag-promote ng product. Wala. Ang way is you test. And then, from there, nagkakaroon sila ng benta. Yun lang siya eh. You just have to find the right combination nung pag-create ng content. Kasi wala talagang perfect formula. So, authenticity is very important on TikTok. So, yan yung karamihan na nakakalimutan ng iba. And just promote. Pag papasok kayo sa TikTok dropshipping, you have to understand that we are just using the platform. Diba? So, yung TikTok is a social media platform. So, the question is, parang mag-FOMO plunge doon sa store. Diba? Na hindi ako parang, yung gusto na lang exit bigla na, uy, bili kayo. Diba? Yung ganun type of content na gagawin natin. No? So, you have to be also mindful of the trends na nangyayari sa platform. Maybe is not maximizing
affiliate marketing. So, hindi nila na ma-maximize eh. Yun yung common mistakes. Kala nila, it's all about me. Ako lang talaga yan. So, si TikTok guys, mainly, I believe isa sa reason kung bakit nagkaroon ng TikTok shop is because they want to reward their content creators. Isa yan sa reason. Diba? Marami na silang content creators eh. Pero if hindi yan nag-earn dun sa platform, mawawala yan. Hindi naman na monetize eh. Diba? So, through affiliate marketing, dun din nire-reward ni TikTok yan. So, ibig sabihin, since nandun yung feature na yon, we should maximize it. We should utilize it. Because, pag hindi mo siya maximize and hindi mo siya utilize, guys, left behind ka kung ano nag-work yan. So, hindi mo siya pwedeng iasa talaga sa sarili mo lang na content. You have to find ways para magkaroon ka ng mas maraming visibility. And baka yung iba kasi natatakot no, na parang baka pag nag-affiliate marketing ako, mas maliit yung yung kitain ko. Pero matcha-charge ka lang naman, di ba, ng commission pag meron ng guaranteed na benta. Di ba? Para sa akin yan, better pa nga ang affiliate marketing sa TikTok kaysa mag-ads kayo. Basta sa ads, basta makuha ka, i-charge ka na. Pero sa affiliate marketing, kung walang nabenta yung affiliate marketer, walang commission. So, wala rin deduction. And don't be afraid also na, for example, magbibigay kayo ng commission. Why? Because the bigger commission na naibibigay nyo na nakukontribute nyo dun sa content creator, ibig sabihin, you are also earning. So, sometimes yun yung nami-miss, no? And you have to, continuously explore paano yung TikTok shop nag-work. So, maraming kailangan ma-maximize sa platform, no? So, hindi ko siya makaabutin tayo ng gabi, no? Pag sinabi sa inyo lahat na kailangan yung gamitin sa platform, no? Para magamit niyo siya ng tama, ma-maximize natin yung platform. But I must say, sobrang ganda ng TikTok platform for sellers, for affiliate marketers, and also for aspiring dropshippers. Sobrang daming opportunity and ways for you to generate sales. Yes, sir. So, it's not only about content creation, sir, yung pwede nang gawin marketing. Meron bang ways na ino-offer si TikTok para bumenta sila sa platform na yun? Correct. So, yeah, guys. So, nasa sa inyo naman na yun kung paano yung magiging strategies na gagawin nyo para kumita. So, yan, guys. Check muna tayo. Break time muna. Check muna tayo ng questions dito. Sir, sabi po dito, question ni Miss Lorna, yung presyo po ba ay papaano po? The same po ba sa inyo or kami na ang bahalang? Ayun. So, pagdating sa pricing, no? So, you have the freedom naman kung magkano yung markup na gusto nyong ilagay dun sa product. Diba? So, hindi naman kami yung strict na kailangan 30% lang, kailangan 60% lang. No? So, it depends on you, no? So, depende kung ano yung mag-work sa inyo. So, si Therapify, I believe pag turnover namin yung sa store nyo, naka 100% yung markup. So, ibig sabihin po, for example, if yung product is 100 pesos, pag turnover po sa store nyo is naka 200 pesos yung price niya. So, bakit siya ganon? So, this is to make sure lang, guys, na pag turnover sa inyo yung shop, and if ever na nabentahan kayo agad, hindi kayo mag-disclose dun sa cost ng item. Diba? So, may suggested na tayo, sir, na markup. Yes. Pero nasa sa kanila pa rin kung babaguhin. Adjust nila yun. So, hindi rin sa So, meron kaming dropshippers before. Ang markup, 500%. Yung iba naman, 60%, 40%. So, it depends. So, kailangan nyo talaga mag-test din ng pricing and also yung sa marketing nyo. So, hindi rin kasi siya battle of tawag dito, price. So, hindi to price wars. Especially pagdating sa TikTok, guys, medyo bihira yung ako, pag nakakita ko ng content sa TikTok, usually dun sa content na yun, dun na rin ako mag-check out. Kasi unlike sa Lazada and sa Shopee,
marami kang option sa baba. Though ngayon, sa Yellow Basket, pag may recommendation na product, meron na rin suggested other products, no? But if you are hooked na kasi dun sa dun sa content, medyo yung behavior is tuloy-tuloy na siya, either add to cart na diretso or checkout na diretso. So, yun lang. Mas maraming budol ways sa TikTok lang, I must say, na sobrang best if may enjoy nila, may explore talaga ng mga aspiring dropshippers natin and also yung mga current dropshippers natin. Yeah. So, yan, sir. Thank you sa, sa pagsagot sa question kay Miss Lorna. So, Miss Lorna, just comment dyan kung nagets mo, kung nasagot ba namin yung questions nyo. So, yan. May tanong pa po siya, ma'am. Si Ma'am Lorna. So, yung 7K po ba, ilang buwan ng subscription po yun? At may products or item po ba yun na kasama pang live selling po namin sa TikTok? Salamat po sa sagot. Alright, diba? So, na-mention yan na rin yung pang live selling. No? Mukhang nagla-live selling si Ma'am Lorna. No? So, ayan, yung Lorna. Sa 7,000 subscription nyo, para lang mag-gets din ng iba, no? Yung inclusions po niyan. One is yung millions worth of inventory dun sa catalog is subscribe nyo. Ibig sabihin po, kung ano yung nakikita nyo sa website namin na mga products, lahat ng inventaryo dun sa loob ng catalog na yun, papasok po yan sa TikTok shop nyo. So, millions worth of inventory po yan na pwede nyo ibenta. Second is yung sa warehousing, and then yung automation, yung software na ginagamit ni Dropify. And then the support that we are also providing for our dropshippers and yung learning center and stuff. Pero, pagdating naman dun sa, for example, mga products na gagamitin nila for live selling, no? So, yung 7,000, wala pa siyang kasama, actually, no? But, we have this feature na in-offer si Dropify para dun sa mga dropshippers natin. So, naiintindihan kasi namin yung part, no, ng mga dropshippers din na, di ba yung trend kasi ngayon talaga is nasa content creation, nasa live streaming, pero ang problem kasi is, if nag-dropshipping ka, wala naman sa iyo yung product. Diba? So, ang problem ng iba, paano po ako makakapag-live stream? Paano po ako makakapag-create ng content if wala naman sa akin yung physical inventory? So, with Dropify po, nag-come up kami with an idea, no? Na masosolve itong problem ito. We believe can solve that problem pagdating sa dropshipping. So, we launched Active Life. So, si Active Life po, binibigyan namin kayo opportunity. So, meron kaming 2 types. So, it's Active Studios and Active Box. So, Active Studios po, kinikater po natin dito are dropshippers within the area. Dito malapit sa Quezon City, no? So, nagpo-provide kami ng studio. And then, yung mga products na gusto nyo i-live stream, so, nandito na rin siya sa studio namin. So, dito nyo na rin siya ila-live, no? So, binibigay na namin sa inyo. Sinusuportahan namin kayo para magawa niyo yung live streaming. Second is, since ino-offer din kasi natin to, paano yung mga wala naman sa Quezon City? So, meron po tayo tinatawag na Active Box. So, sa Active Box naman po, pwede nyo i-rent yung boxes, no? Dun sa catalog niyo. So, paano siya nag-work? So, meron po tayong website, basically, so for Active Life. So, dun po ninyo i-check out yung item, no? So, question nila siguro next is, may bayad po ba yung Active Box? So, hindi po siya, technically, hindi siya kailangan pay. So, ang tawag po namin siya is security deposit. So, for example po, ang cost ng box is, sabihin na natin, 3,000 yung worth ng items na nasa box. So, pag pinadala po natin siya, for example, sa Bukidnon. So, for example lang, or Tarlac. So, if nagbayad po kayo ng 5,000 pesos or 3,000 pesos for that box, so, yung transportation fee, ayan, sasagutin yung kwent. And then, pag na-return po sa amin yung box, 100%, yung 3,000 pesos po na security deposit niyo is ibabalik sa inyo ni Dropify. So, it's more of security deposit lang, no? So, basically for that part, di ba, ang goal lang talaga namin is matulungan namin kayo para maka-adapt dun sa e-commerce trend na nangyayari ngayon. We understand you guys. Kaya namin dinidevelop yung mga ganitong features, programs para matulungan kayo. And this is something na siguro if may mga nanonood na dropshippers, no, something that you should also try. Test
no, kung paano nyo ito maximize because nandun talaga, content creation, shorts. And if you want to create your own, di ba, take a photo, yung ano nila, yung mga products nila mismo. So, para, yeah. So, yung active live generally, guys, big help siya for dropshippers. So yan, sir, na-mention mo na nga yung isa sa sagot dun sa next question natin. So, yan, sir. That's fine, sir. So, yun, sir, ano nga, yun na nga, sir, yung na-mention mo is one thing pala. Pero, ayun, ano po yung mga ibang tactics na pwedeng gawin para ma-improve yung sales nila sa TikTok dropshipping? Mm-hmm. So, para mag-improve yung sales nyo, mahirap kasi, no? At depende kasi siya sa kailangan mo na ma-identify ano ba yung problem ng shop nyo. Diba? So, ano yung problem ng shop nyo? Is it traffic? Is it conversion? Diba? Unang-una. So, para sa mga bago kasi, for example, yung kayo sa dropshipping, ang advice ko talaga basically is don't chase for conversion agad-agad. So, ang uulahin is traffic. So, imagine niyo guys, if low yung traffic sa shop nyo, basically, low din ang conversion rate ng shop nyo. So, ang unang step talaga is paano ka mag-generate ng traffic papunta sa shop nyo. One way is you join campaigns. So, meron din mga campaigns si TikTok, yung maximize yung affiliate marketing. Meron po tayong tinatawag dyan na targeted and open plan. So, ibig sabihin po, pag open plan, it's open for everyone na nasa TikTok who wants to create contents for you. Diba? Para dun sa product mo. So, it depends na lang sa'yo kung magkano yung commission na si-set mo for that. And then, the targeted plan naman is mamimili ka ng affiliates na gusto mo i-offer sa kanya yung ganito commission or papadalhan mo siya ng product and stuff. So, targeted siya, meaning meron ka specific, no? Ang kagandahan kasi sa affiliate marketing feature ni TikTok, no? Makikita nyo guys, kung etong affiliate ba na to, mostly babae pa na nun sa or lalaki. Which is, makakapagbigay sa inyo guys ng signal or ng smarter decision, no? Kasi for example, nagbibenta ka ng sandals. And then, ayaw naman natin i-tap yung mga wrong affiliates, diba? Na sandals yung binibenta natin for women, and then baka mamaya yung niche naman ng affiliate marketer, pinilit natin, pinadala natin siya ng sandals, pero motor pala yung niche niya, diba? So, hindi siya make sense. So, part is, you need also to check on your data. So, check nyo yung data, kumusta nag-perform yung platform nyo. Kasi everything naman that you need to know, nasa platform. Ang problem ng nung iba is always nandun sa yung tinitignan always is conversion. Pero bago mapunta ng conversion, para kayong guys, 1 plus 1. Diba? Yung equals is the conversion. So, kailangan nyo muna ma-solve ano yung kulang sa 1 plus 1 para ma-achieve ko yung conversion. So, it's really traffic muna ang kailangan sa. So, you start creating content, you explore ano yung mga ways para makapag-generate kayo ng more traffic, and then maximize nyo yung mga e-platform na tools para makapag-convert kayo. So, first is, kailangan talaga nila identify. Ano muna yung problema? Diba? Kasi yung iba ang problem, traffic. Pero ang solution, conversion. So, hindi yun mag-match. Diba? So, imposible ma-solve mo yung problem mo sa traffic kung ang solution mo is conversion. So, hindi talaga siya nangyayari. So, later, may sasabihin kami sa inyo, may announce kami sa inyo para, alam ko, sometimes baka overwhelming for them sa amin pala kayo ng tindahan and stuff. No? So, mas may detailed kami na program para maintindihan nyo ito. Na mas mabuti, paano mag-succeed talaga sa TikTok dropshipping. So, yan. Just stay with malalaman live stream. So, yan, sir. Sunod na tayo questions para, dumating na tayo dun sa exciting part. So, yan. Next is, dapat ba ay lumalabas din ako sa content for promotion ko sa TikTok? Not necessarily. Pero if you can do it, diba? Kasi, ako naniniwala ako,
it's really, you just have to try it, no? Kung kaya mo masubukan, di ba? Why not? Pero if hindi talaga, hindi ka confident, if hindi ka talaga into that, pwede mong i-maximize yung ibang ways. Di ba? Marami. May ibang paraan. So, for example, if live selling, meron kang pinsan, pamangkin, di ba, na mahilig yung TikTok. So, sila yung mag-live selling for you. Then we'll go back to affiliate marketers, content creators, na pwedeng tumulong sa'yo in terms of content. No? And then yun nga, hindi rin naman kailangan na face eh. So for example, sandals yung binibenta mo. Minsan, yun nga, meron kami dropshipper, paan niya lang yung pinapakita niya, hindi ginagano'n-ganon niya lang yung paa niya. Yeah, more on product showcasing, sir. Yes. Strategy. Mm-hmm. Kasi hindi naman need na sa mukha, ay buong katawan kita. Kasi mainly naman gagamitin is for the feet. So, ayan guys. Next question tayo, sir. So, yan. Paano mo pwedeng simulan ang TikTok dropshipping with Dropify? Yes. So, good start na ito, yung mga nandito, no? Yes. Good start na. Yung mga nanood ng live stream natin. If you are interested sa pagsisimula ng dropshipping business, you really have to explore. You have to learn muna and have basic understanding at least kung paano nga ba yung TikTok dropshipping. So, ngayon, meron tayo nitong live stream na to para ma-explain namin sa inyo kahit paano nga ba nag-work yung TikTok dropshipping. The next step is you really have to jump into this type of venture, no? Kasi mahirap yung for example, masyadong gusto natin i-make sure muna na mag-work sa atin yung platform or yung ganitong type of venture before natin i-try. So, sometimes we learn like through experience, diba? So, meron kami mga dropshippers na gano'n na hindi naman din sila 100% confident nung umpisa, pero nung trinay nila yung dropshipping, nag-work sa kanila. Kasi mahirap pag puro head knowledge, eh. Diba? Puro nood ka ng mga YouTube videos and then wala ka rin namang actual implementation ng mga napapanood mo. So, it's all in the head. So, ang question dito is, if meron ka ng knowledge, it's time for you to implement and try to execute yung mga natutunan mo doon sa mga videos na yun, sa mga trainings na na-attendan mo. No? So, sa Dropify, we are here to help you along the way. So, journey nyo dito, may kasama kayo. That's one thing that we want to promise. Diba? Na pag nag-subscribe po kayo kay Dropify, hindi po ito natatapos yung part ni Dropify na ay, nag-subscribe na siya, bahala na siya. So, hindi po kami ganon na company, no? So, we are here because we want to help. Our part is to help you guys succeed sa ganitong type of business. So, that's why meron kami tinatawag guys na seller success team. So, yung seller success team, after nyo mag-subscribe, sila yung kasama nyo sa journey nyo. Also, di ba, yung na-mention natin nila kanina na ang problem nila is, for example, di nila naiintindihan ano ba talaga yung problem dun sa shop nila. May conversion problem ba ako or traffic problem. So, meron din po kami ino-offer kasi dito sa dropshipping, no, na no additional fee to guys. So, part ito ng subscription nyo. Tinatawag namin ng business review. So, sa business review po, yung experts namin sa dropshipping, which is our seller success team, yung seller success team namin, ina-analyze nila yung performance ng shop ninyo. And then they provide recommendations on how you can improve the performance of your shop. So, that's how we journey with you. Plus, meron po tayong tinatawag na Sellers Hub. So, yung Sellers Hub po namin, ginawa siya ni Dropify again to help you para mas mapadali yung journey nyo sa dropshipping. So, for example, sa isang feature ng Sellers Hub po natin is Learning Center. So, sa Learning Center, nandun po yung mga bagay na kailangan mo matutunan about TikTok dropshipping. So, for example, kumatin kayo ng training, naintindihan nyo naman siya. Hindi naman mawawala minsan yung makakalimutan ko. Ano nga yung best practices pag gagawa ko ng voucher? Ano nga yung best practices sa
ng affiliates. So, yung yung learning center po natin, it's there to help you and guide you, no? Sa journey ninyo dito sa dropshipping. So, that's something that we guarantee, no, sa inyo, na may kasama kayo dito. Kasama nyo kami. We believe nga lagi namin sinasabi sa mga dropshippers, no, o yung interested, no, kung pumasok kayo dito, we are business partners. So, you're not just a dropshipper, but we are partners, no? Kasi, if di nag-work sa'yo, hindi ka kumita, hindi rin naman kikita si Dropify. That's how it works. Diba? Kaya gusto namin, tulungan namin kayo, tulungan niyo yung sarili niyo, and then magtulungan tayo para magawa niyo ng tama and mag-succeed kayo sa ganitong business. Yes. So, hindi lang about sa operation yung binibigay natin tulong sa kanila, sir, from the start. Along the way, yung journey nila sila is tinutulong natin sila. Meron tayong mga initiatives na binibigay para mag-work yung ganitong klaseng online business sa homes. So I just want to comment and shout out yung natin, no? Yung seller success team natin, no? So sobrang helpful nila, guys. So if nasa dropshipping na kayo, nasa loob na kayo ng Dropify, if feeling nyo lost kayo, sila yung makakatulong sa inyo. Yes. So, yung isipin na you have to figure out everything, no, ng kayo lang. So, we are here also to help you. So, ayun. Guys, just a reminder lang sa inyo na hindi kayo nag-iisa sa ganitong klaseng online business. Kasi, syempre sir, talaga siya, nakaka-overwhelm. Since online business tapos iba pang process, correct, which is dropshipping. So, nandito kami para mag-guide along the way. So, ayan. Check mo na tayo, sir, ng questions dito. Mukhang marami-rami na, sir. So, ayan. Ang tanong po dito ni Sir Wu. Paano magbayad para sa subscription po? So, ayan, sir. May question din po dito. Okay, sir. Paano magbayad ng subscription? So, punta lang po kayo sa Dropify.ph. So, yun po yung official website ni Dropify. And then, from there, mamimili po kayo ng catalog, and then platform, preferred platform nyo, and then yung plan. So, yung plans na ino-offer po ni Dropify, meron tayong monthly, and then meron po tayong annual plan na ino-offer for them. So, kay Dropify, pwede po kayo magbayad through GCash, using GCash, debit card, credit card. So, yun yung mga mode of payments natin for dropshipping, no? So, hindi dito guys na kailangan nyo pumunta dito sa office kasi baka mamaya inisip nila, sir, taga Mindanao ko, kailangan ko pa bang lumipat papuntang Manila para bayan ako ng subscription? No, hindi. So, our goal is to simplify, di ba? Para mas madali, make it easier for you. So, yun yung ways ngayon for you to subscribe. So, para dun sa mga interested, no, if you want to check and explore more about ano ba yung mga products na ino-offer ni Dropify, please go to our website. It's Dropify.ph, and then punta po kayo sa catalogs. Then catalogs namin, curated siya, depende dun sa category, no. So, meron kaming all about kitchen, meron kaming sneakerhead, baby wipes, super deals, swelas, baby wipes, and bags and beyond. So, depende dun sa product na gusto nyo ibenta. And if you want to check, di ba, ito ba yung mga products na gusto kong ibenta, para lang magkaroon na kayo ng idea before pa kayo mag-subscribe. So, yan. I hope, sir, na sagot namin yung concern mo about the payment method sa subscription. So, ayan. Sir, meron na po tanong dito na mag-delete sa atin is ating last question for this today's live stream. Kay Miss Carmina, ang sabi po niya is, after subscription, ano ang mga support coming from Dropify? May one-on-one coaching ba for marketing the product? So, ayan, leading na sa question natin sir for today, na gusto ko po itong matutunan. Paano kami pwedeng tulungan ni Dropify? Okay. So, dito na ba yung part na Yes. Okay. So, yeah. So, ayan, no? So, maraming ways, no? Uulitin ko, yung heart namin is to help. So, kaya nga very honest kami, and
diba, na sinasabi namin lagi sa inyo na hindi rin po ito madali na iniisip nyo. Baka iniisip kasi ng iba na meron ng kumita ng ng 6 digits, meron ng kumita ng 7 digits. Siguro sobrang dali lang yan or whatever, no? So, merong work behind doon sa kinita nila ngayon. So, hindi po ito madalian. So, I just want to be clear doon sa part na yun, no? Na very transparent kami pagdating doon. Hindi ito madali. It's a journey. There's process para magawa mo siya. And scan mo yun. Ayan. So, merong proseso para mag-succeed sa dropshipping talaga. So, paano namin kayo tutulungan? No? So, one is, pag nag-subscribe kayo kay Dropify, meron na kayong support na makukuha from us. So, that includes yung support na binibigay ng Seller Success Team namin, and then the business review. So, yung business review, yun yung ino-audit namin or chine-check namin yung performance ng shop ninyo. So, I think now, naka-video format na siya. Tapos, isi-send sa inyo yung videos para makita nyo na ano ba yung mga improvement na kailangan dun sa shop ninyo. And aside that, yun nga, if you have concerns, kaya kayong tulungan 100% ng support namin, no? As long as part siya ng proseso. And then, the Learning Center is also a big help. And then the sellers. So, if hindi naman po ako dropshipper pa, and gusto kong mag-explore, gusto ko munang matutunan talaga to. So, paano naman po ako matutulungan ni Dropify? Kasi naiintindihan namin, guys. Hindi ito medyo complex sometimes, no? Intindihin yung dropshipping, no? So, and ayaw naman namin kayong pilitan na hindi, subscribe lang kayo. So, hindi siya gano'n. So, we want to help you also. Maintindihan ito, proseso ng dropshipping. Paano ba ito nag-work? Paano nag-succeed yung iba? So, we provide seminars, webinars. So, mayroon kami events. So, seminar, webinar, ginagawa natin yan. And then, warehouse tour. No, also, we do that. So, for example, may knowledge na kayo sa dropshipping, pero ang concern nyo na lang is, legit po ba si Dropify? Diba? So, may totoong warehouse po ba si Dropify? Diba? So, gets namin, guys. Valid yung mga questions nyo, yung hesitations nyo yan, valid yan. So, that's why we are happy to tour you sa warehouse namin para makita nyo paano talaga ito nag-work and natotoo si Dropify. And aside from that, no, we now, actually, starting last month lang, we started yung tinatawag namin na dropshipping bootcamp. So last month, ginawa namin yung dropshipping bootcamp na itinuro namin talaga paano yung mag-succeed or paano gawin yung dropshipping. So for example, after po namin mag-subscribe, ano yung dapat kong unang gawin? Kasi minsan, di ba, overwhelmed tayo eh. Ang dami ng products, ang dami nung feeling ko, ang dami kong kailangan gawin. So, yung bootcamp is to guide you. Before ka pa mag-subscribe, ito guys, yung dapat yung gawin, prioritize. Ito yung journey, ito yung step by step. These are the strategies na dapat ginagawa natin. Ito yung best practices. So, yun yung sinishare namin. How to read data, how to have informed decisions sa mga steps ninyo para hindi tayo limited yung mga mistakes na magagawa natin, no? So, yung bootcamp, magkakaroon kami yan next month. Yes. So, next month, magkakaroon po kami ng bootcamp, which is Shopee bootcamp focusing on Shopee platform, no? If interested kayo sa Shopee platform, gusto nyo maintindihan paano nag-work, paano nga nag-succeed yung mga dropshippers namin sa Shopee. So that would be on August 15 and 16. So hindi po siya magkahiwalay na event. 2-day event po ito. So, ibig sabihin, sa 15 and 16, magkarugtong lang po siya na event. So, ginawa po natin siya na 2-day event because hindi talaga siya kakayanin ng isang araw lang or 2 hours na upuan para ma-discuss yung lahat na yun. So, we want to make sure lang na matutunan nyo yung mga dapat yung matutunan talaga
before kayo jump sa dropshipping venture ninyo, for example, for Shopee, no? And plus, we will also be providing basic Facebook ads training for that. So, part na rin yan ng bootcamp natin if you want to maximize yung Facebook ads for your dropshipping. So, kasama na rin yan doon sa doon sa bootcamp na ino-offer natin, no? And, meron kayong 45 days na support. Yes, sir. Parang community. Diba? Community, exclusive para sa mga attendees po ng bootcamp natin. So, if you have questions after the bootcamp, hindi po namin ito masyadong na-gets or may question kami dito sa part na to. So, meron tayong exclusive community for you para ma-address natin yun to help you better understand yung platform, no? Yun. Yes, sir. It's not only about the in-depth learning. Meron din pong ibang benefits pa na nakalagay dito sa ating bootcamp training, which is yung magkakaroon sila, sir, na 1 month access pagdating sa ating Shopify Learning Center. So, yan. Meron, syempre po provide natin, sir, yung recorded sessions, no? Bootcamp natin, sir. So, ayan. Yes. So, if ever naman na for example, sir, meron po ba for TikTok naman? Kasi ang interested talaga ako sa TikTok na explore, no? So, yung TikTok dropshipping bootcamp po namin is mangyayari naman po siya on August 29 and 30. So, August 29 and 30 naman po yung bootcamp namin for TikTok. So, everything guys, tuturo namin sa inyo, step by step from store turnover, anong muna dapat gawin, paano yung optimize yung listing, paano yung tamang pag-create ng voucher, paano yung paggawa ng content, paano tamang pag-tap ng affiliates. So, everything, no, na kailangan yung malaman. So, this is to help you prepare then para maintindihan natin, is this something na mag-work para sa akin, no? And pakaisipin lang iba din, Niela, gusto ko lang din i-address, no? Baka yung isip na iba, baka yung dropshipping, kailangan ng sobrang daming oras. Paano yun? Full-time employee ako. So, meron po kaming ginawang case study. Yes po, pinag-aralan po namin. So, yung mga successful dropshippers po namin, ang lumabas sa study is 2 to 3 hours yung ini-spend nila per day para maging successful sa dropshipping. No? So, it means po, hindi nyo po kailangan ng 8 hours per day sa ganitong type of business. So, kahit 2 hours na habitual nyo siyang ginagawa talaga and with focus, diba? Proper execution, kayang mag-succeed sa dropshipping. So, yun yung study, no? Ito is based sa mga successful dropshippers namin. Yes, consistency and effort is the key. Yeah. So, syempre sir, naman yung operational na ginagawa. So, mag-focus na lang sila paano makakakuha ng customers. Correct. So, baka question nila, magkano yung bootcamp, diba? So, yung bootcamp po namin, ang cost po nito is, ang price ng bootcamp po namin is 2,999 pesos. So, yung regular price natin for our bootcamp. So, I think super sulit ito guys for the value that you will be getting, no? Kung gusto nyo maintindihan talaga paano ito nag-work. Sulit ito, marami na namang happy nung first bootcamp namin, no? So, aside from that, meron din po kami ino-offer na early bird na promo. So, but this is a very limited offer guys yung early bird namin. It's 2,499 pesos. Yes. So, yes. So, sir, going na po itong ating registration for Shopee Bootcamp training, sir. So, yan. You can now register na, guys. Lalagay namin dyan sa comment section yung registration link and pwede din po kayong mag-inquire sa ating Facebook page. Yeah. Yes. So, later magkakaroon din ng formal announcement for our bootcamp. So, after this live stream, so if you want to learn more about our bootcamp, ano ba yung program na yun, so later mag-post kami about bootcamp, no? So, but first, open namin na registration as of now is for Shopee. Yes. So, yung TikTok po, abangan nyo na lang po kung kailan namin i-open yung registration for TikTok. But for now, registration is open for Shopee Bootcamp pa lang. So,
if I were them, Nela, this is the perfect time para mag-register sa bootcamp, no? Habang meron pa tayong early bird promo. Yes. Kasi ito na yung opportunity para matuto sila bago sila sumabak sa isang business. So, yeah, very great opportunity, sir. And then, if interested talaga sila na simulan yung ganitong business, gusto lang nila ng, feeling nila kulang lang sila sa knowledge, I think this is the answer. Yes. Marami kaming surprises sa inyo. Pag gusto nyo ng bootcamp. After the bootcamp, marami kaming surprises for you. So, if you want to learn more, explore more about dropshipping, so we encourage you to join our bootcamp. So, yun, sir, reminder lang na virtual po ito. No? Yes. Yeah. So, yan, sir, proceed na tayo sa ating Q&A. So, marami na ito ano natin dito, mga questions sa ating comments. May iba pang Q&A, sir. So, ayan, meron dito, sir, may tanong si Sir Reddy. Hello, pwede po ba mag-subscribe na sa TikTok shop kahit wala pang COR? And yun din po ang tanong ni Sir Jesse. Need ba kumuha ng DTI pag nag-open na ng store sa mga TikTok platform? Alright. Sige po. Wait lang. So, sir, take your time. So, ayan, sasagutin ni Sir yan, kung kailangan ba talaga required ba ni PIR? So, ayan. So, as of now po, for our TikTok dropshipping na ino-offer ni Dropify, yes, required po na meron po kayong BIR compliant po kayo. So, registered po yung business ninyo. Kasi hindi po ngayon makakapag-create talaga ng mga online stores if wala kayong documents. No? So, this is part of the policies ng platform no, that we have also to follow. And part ng ano kasi namin ng heart din kasi ng organization or ng company is, gusto talaga namin bukod sa pag-provide ng opportunity for you to earn, is maging responsible citizens din tayo ng Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin ng pagiging responsible business owners, we have also to be compliant pagdating dun sa requirements, no? So, actually, hindi din naman mahirap yung pag-process nila, I think, ng mga requirements na yan. So, hindi po kayo makakapag-subscribe kay Dropify hanggat wala po kayong documents. Kasi, upon subscription, hihingi po ni Dropify yung documents ninyo for TikTok bago kayo makaproceed sa subscription. So, ibig sabihin po, if wala po kayong COR, yan, hindi po kayo makakaproceed na subscription sa amin. So, ayaw naman namin na bigyan kayo ng false hope, di ba? Na i-open namin yung subscription na hindi nyo kailangan mag-provide, pero hindi din naman namin kaya i-deliver yung shops ninyo, di ba? So, ngayon, this is the best we can offer as of now, no? So, for me, better pa din na naka-register kayo. Yes. Yun. So, for now, yan. But for other platforms, meron tayong ways, no? So, meron option 1 and option 2 for Lazada and Shopee. So, for Shopee, pwede po kayong mag-option 2. So, which is hindi nyo kailangan mag-provide ng documents upon subscription. So, ayun guys. Sana nasagot namin yan sa tax compliance. So, sir, may sinabi mo dito si Miss Lorna. Malakas na po ang ulan sa amin. Exit na po muna ako. Salamat po at mag-subscribe po ako. So, yan. Ayan. Mukhang decided na si Miss Lorna. Screenshot niyo yung comment. Screenshot ako na. Ayan, screenshot ako, sir. So, yan. Stay safe, Miss Lorna, no? If maulan. And also, thank you for joining us dito sa live stream namin. Kahit namin sumasama ang panahon ninyo. We really appreciate that. So, ayun po. Ingat po dyan sa bukid noon, Miss Lorna. So, ayan, sa next question po, meron po dito na kay Sir Ruel, paano po magsimula at ano po may papayo sa baguhan? So, yan, na-mention na ni Sir Harold kanina, magkakaroon tayo ng seminars, webinars, monthly, and meron din po tayo offer na bootcamp. So, yan, sir. If gusto nila magkaroon ng extensive knowledge or intensive knowledge about TikTok dropshipping or Shopee dropshipping, so best talaga is you join muna yung bootcamp. Kasi sa bootcamp, doon namin turo sa inyo lahat. Ano to gawin? Step by step.
So, hindi lang ito basta mag-create kayo ng voucher. So, ituturo namin sa inyo paano mag-create ng voucher habang pinapakita namin sa inyo yung mismong platform. So, dito kasi ang kagandahan sa bootcamp na ginagawa natin. Demo type to guys So, demo namin, pinapakita namin sa inyo paano siya ginagawa. So, hindi lang namin sinasabi kung ano yung dapat yung gawin. But we are also showing you paano ba siya gawin. Kasi sometimes, yun yung kulang sa mga trainings, di ba? Sinasabi na, create kayo ng voucher. Pero, di ba may best practices sa pag-create ng voucher, hindi naman basta-basta. Di ba? So, yun yung mga tuturo namin sa inyo step by step. So, if no knowledge pa talaga, and gusto nyo simulan yung business na to, best way to start is to join our bootcamp. Yes. So, ayan, I hope nasagot namin yan, Sir Ruel. So, yan, meron pa po dito ang question kay Miss Juanita. How much ang monthly or yearly subscription po sa TikTok? Alright. So, for TikTok po, ang monthly subscription natin is 7,000 pesos. So, that's monthly. And then, for annual subscription naman po natin kay TikTok, it's 70,000 pesos. O, diba? So, 12 months kang nakasubscribe kay Drapify, pero 70,000 yung babayaran mo lang. Diba? So, parang free ng 2 months. So, ilang months actually, no? And then, plus, meron pa po yung ads credit. So, yes. So, ads credit po, ibig sabihin po, magagamit niyo po siya for your advertising or, for example, magpapadala kayo ng products sa affiliates nyo. So, yung ads credit na yun or yung affiliate, yung consumable na product nyo na yun is pwede nyo siya ma-maximize for your marketing. So, if you are going to ask me, ano yung pinakasulit na subscription plan? It's really annual. Because dropshipping, long-term talaga naman siya ginagawa. Hindi naman ito, after 1 month, kumita na ako na ito, ayoko naman. Tapos, hinto muna ako. Tapos, the other month, balik na lang ako. So, hindi siya pwede ganun. Kasi sa e-commerce consistency, kasi meron tayong binibuild na algorithm. Yes. Pati yung sa traffic service. Yes. So, kailangan maintain, sir. Sobrang sulit nung annual plan namin. But, if you want to try muna, diba? So, you start with monthly. Diba? So, wala namang problema pag start kayo ng monthly. But if in terms of yung sulit na offer, it's really annual. Okay, sir. So, ayan, I hope nasagot po namin ang inyong concern. So, yan, may ask na po si Miss Angela. Recorded po ba ang bootcamp? Yes po, recorded po siya. Bibigyan po namin kayo ng access once natapos na po yung ating 2-day session training. Yes, so recorded po siya pero hindi din po siya downloaded. Opo, kasi po baka makita namin sa YouTube. Oo. Diba? So, yeah, meron kayong 1 month access actually nung recording. So, para pwede nyo siyang balikan. And for example, if naging dropshipper na kayo, for example, nag-subscribe na kayo after the bootcamp, we can give you yung extension naman pagdating dun sa duration ng access pagdating dun sa So, ayan, sir, meron po tanong si Sir Alvin dito. Meron po ba kayong ganito na live session intended for Facebook dropshipping? Yan ang abangan ni guys sa aming official FB page. So, yan, mag-a-announce naman po kami kung ano po yung mga upcoming live stream sessions po namin sa susunod. So, yes. But definitely, yes. Possible, magkakaroon tayo if merong interested to learn more about Facebook dropshipping, no? So, actually, yung heart is doon talaga sa Facebook ads. So that's something that they really always wanted to share, no? To people, kung paano talaga siya effectively ginagawa. Yeah. So, ayan guys. Thank you so much sa mga questions nyo and sa participation and sa time na nilaan nyo para makinig sa TikTok dropshipping live stream natin ngayon. So, yeah, napakaraming insights and valuable information ang nakuha natin mula kay natin ngayong hapon. So, talagang marami ang pwedeng magawa sa TikTok dropshipping. So, yeah. Maraming salamat, Sir Harold, sa oras at sa pinahagi mo. So, sa ating mga viewers dyan, sana marami kayong natutunan at na-inspire kayo sa subukan ng TikTok dropshipping with Dropify. So, yeah, don't forget to like and follow our social media accounts to stay updated and connected. Our official Facebook page po, Dropify 75
followers. TikTok at Rapify.ph with 81,700 followers. And sa YouTube po natin is Pinoy Ecom TV with 16,100 subscribers. So, yeah. Abangan ang aming mga susunod na live stream para sa iba pang business opportunities. So, see you next time, Dropifam! Thank you, guys.